أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا البشير النذير الذي بعث رحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد خاتم النبيين وعلى آله وعترته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa aming mga tagapatnubay, mga nanonood ng aming mga programa, at sa lahat ng ating mga kapatid, kami po ay bumabati ng Afi Maulidan Nabi Ash-Sharif sa inyong lahat. Naway ating makilala ng lubusan at tapat ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam at ng kanyang mga ina po ang Ahlul Bayt alaihimussalam. At naway ating masundan ang yapak ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam at ng kanyang Ahlul Bayt. Insyaallah. Katotohanan, hindi ko deserve o hindi ako karapat-dapat na magsabi patungkol sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sapagkat hindi ko sila kilala. Bakit hindi ko sila kilala? Sinabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ma'arrafa Allah, na walang nakakaalam sa Allah subhanahu wa ta'ala, illa ana wa anta ya Ali, maliban lang sa akin at ikaw Ali. Mawalang nakakilala sa Allah subhanahu wa ta'ala, maliban lamang sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam at ng Imam Ali alaihi salam. At sinabi pa niya, ma'arrafani illa Allah wa anta ya Ali. At walang nakakakilala sa akin maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala at ikaw ya Ali. Ma'arrafaka ya Ali illa Allah wa ana. Walang nakakakilala sa iyo ya Ali maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala at ako na propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa madaling salita, kung ano man yung sabihin natin patungkol sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ay isa lamang patak ng malaking karagatan sa mga bagay na hindi natin pagkakakilala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Para ating maintindihan, at least malaman natin, makilala natin ang Propeta Muhammad, ay tingnan natin kung ano yung mga salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. O kaya sa mga salita ng Imam Ali alaihi salam at ng Ahlul Bayt ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sinabi nga ng Imam Ali alaihi salam, ma bara Allah nasmatan khairan min Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Walang nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na mas mabuti kaysa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. At sinabi pa ng Imam Ali alaihi salam, innama ana abdun min abidi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ako isa lamang abd, isa lamang alipin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dahil doon, tayo ay magbabanggit ng mga ayat sa Quran kung saan ipinakilala ng Allah subhanahu wa ta'ala kung sino nga ba ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Binanggit natin yung aya sa Surah Ahzab, aya 21. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Katiyakan, mayroon para sa inyo sa katauhan ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang isang mahusay na alimbawa. Uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Para sa sino mang umaasa sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa uling araw. Wa dhakarallaha kathira.
at sa tuwina ay nag-aalala sila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mapapansin natin sa aya na to, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana. Yung laqad, isa to sa mga ta'akid. Kung ating mapag-aaralan sa ilmu sarf, sa ilmu nahw, adabiyat, ang laqad ay ta'akid. Kung ito'y nag-i-emphasize, baka walang duda na ang propeta ay isang uswatun hasana. Katiyakan na ang propeta Muhammad ay uswatun hasana. Walang pagdududa. Laqad kana lakum. Yung ginamit naman ng Allah subhanahu wa ta'ala yung kana. Alam natin yung kana sa ilmul nahw ay minsan ito ay fi'lun tam at saka fi'lun nakisa. Ngayon pag ito ay fi'lun nakisa, nangailangan ng ism at saka khabar ng kana. Ngayon yung kana, minsan ito ay nangangahulugan ng munqati at saka daim. So pag alimbawa, sabihin kong kana Zaidun tajiran, si Zaid siya ay dating businessman. Ngayon yung businessman niya at yung Zaid ngayon ay naputol. Nawala na yung pagiging tajir ng Zaid ngayon. Kasi yung ginamit doon kana isang fi'lul madi. Ngayon paano kaya pag ang kana ay ginamit sa Allah subhanahu wa ta'ala? Halimbawa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kana Allahu aliman hakima. Ang pagiging alim ba ng Allah subhanahu wa ta'ala ay naputol? Hindi. Dahil ang kana ay dalawang bagay. Ito ay istimrari at saka munqati'. Sinabi nga sa Tafsirul Mizan, ang kana doon ad-dallu ala al-istiqrar wal-istimrar fil madi isyaratun ila kaunihi taklifan sabitan mustamirran. Ang kana na ginamit doon ay istimraran. Ito ay patuloy-tuloy pa rin yung kung ano pa yung mga sifa na binigay mo sa isang bagay. Halimbawa, sinabi dito, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Sa madaling salita, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mapaanggang ngayon ay isa siyang uswatun hasana. Ngayon, sinabi dito, laqad kana lakum. Saan mabalik yung kum dito, yung damir dito na sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Kung ating babalikan ang mga aya before itong aya na to na Surah Ahzab sa 21, punta tayo sa ayat 9 ng Surah Ahzab. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, udhkuru ni'matallahi alaykum. Sa madaling salita, ang tinutukoy dito ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang mga taong naniniwala, mayroong pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ngayon, wala tayong maanap na aya sa Quran na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pangalan ng propeta Muhammad na Ya Muhammad. Ngunit sa mga ibang propeta, sinabi ng Allah, Ya Ibrahim, Ya Musa, Ya Isa. Dahil sa paggalang niya sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang bukod sinasabi lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhar rasul, Ya ayyuhan nabi. O kaya sa surah Isra, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil aram ila masjidil aqsa. Ang ginagamit ng Allah subhanahu wa ta'ala na pag-address sa propeta Muhammad ay either Rasulullah, Nabiyullah, o kaya Abdullah. Dahil yun ang paggala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pinakamamahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makikita natin, halimbawa, kung ikumpara natin yung mga ibang propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala sa propeta Muhammad, makikita natin yung pagkaiba nila. Halimbawa, sa surah Taha, inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang propeta Musa na pumunta sa Fir'aun. Sinabi niya, idhab ila Fir'auna innahu tagha. Ikaw ay magtungo kay Fir'aun, ikaw ay pumunta sa Fir'aun. Katotohanan siya ay sumuway. Ngunit sinabi ng Musa alayhi salam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Siya ay nanalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala na
palawakin o kaya palakin ang kanyang loob, ang kanyang dibdib, ang kanyang sadr, o bigyan ng lakas ng loob ang Propeta Musa. Ngunit, kung titingnan natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sinabi ng Allah, alam nashrah laka sadrak, hindi ba aming ginawang maluwag para sa iyo ang iyong dibdib, ya Muhammad? Subhanallah, ang Propeta Musa ay nananalangin, pero ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay binuksan sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lakas na loob. Sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah Taha din, sa aya 42, kung saan inutusan niya ang Propeta Musa at Harun na pumunta sa Fir'aun. Halimbawa dito sa Surah 42, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, idhab anta wa akhuka. Baka magtungo ka at yung kapatid mo, yung Musa, idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Kayo pumunta kay Fir'aun. Katotohanan siya ay sumuway. Ngunit nagbigay ng utos ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang dalawa. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Kaya mangusap sa kanya ng mahinaong pananalita. Mas inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala itong dalawang propeta na makipag-usap sa Fir'aun ng mahinahon. Ngunit kung titingnan natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Subhanallah. Sa pamamagitan ng habag ng Allah subhanahu wa ta'ala, لِنْتَ لَهُمْ. Ikaw ay naging mahinahon sa kanila. Mayong pagiging mahinaon ay nasa loob-loob ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi siya kailangang pagsabihan ng Allah subhanahu wa ta'ala na makipag-usap ng mahinahon tulad ng mga ibang propeta. Subhanallah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ngayon, nung tayo bata, pag mayroon tayong iniidolo, ito ay gusto nating gayahin kung ano yung mga ginagawa niya. Halimbawa, pag tayo nakapanood ng mga action star, kaya si Robin Padilla, ito ay ating kinokopya kung ano yung mga action niya. Ngunit sa Islam, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Rasulullah ay uswa, na kung ano man yung dapat nating gawing alimbawa o ating iidolo, ay walang iba kundi ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At sinabi pa dito, kasi yung uswa natin sa dalawa, pwede tayong may uswa na masama, may uswa na mabuti. Ngunit sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Rasulullah ay uswatun hasana. Hindi lang siyang uswa, bagkus siya uswatun hasana, pinakamabuting halimbawa para sa ating mga naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alam natin itong uswa ay nabanggit sa Quran ng 3 beses. Una sa Surah Ahzab, itong binabanggit natin. Pangalawa, sa Surah Mumtahana, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, qad kanat lakum uswatun hasana fi Ibrahim walladina ma'ahu. Maginamit din ang uswatun hasana sa Propeta Ibrahim. Sa parehas na surah, sinabi din ng Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fihim uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ngayon, itong pagiging alimbawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay para ba sa lahat ng tao? Magagaya ba natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dito sa ayin na ito, nagbanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala ng 3 sifat o katangian para maging uswa natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banggitin natin yung aya, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha. Una, wal yawmal akhirah. Pangalawa, wa dhakarallaha kathira. Ngayon, ang mga taong ginagawa nilang halimbawa ang Propeta Muhammad, dapat sila ay may raja sa Allah subhanahu wa ta'ala. Liman kana yarjullaha. Sinabi nga ng Imam Ali alayhi salam sa Gurarul Hikam, sinabi na, ij'alu kulla rajaikum lillahi subhanahu. Mga ilagay niyo lahat ng inaasam niyo, yung inaasahan niyo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tarju ahadan siwahu. At huwag niyo itong ilagay
except lang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wag lang sa iba. فَإِنَّهُ مَا رَجَاءَ أَحَدٌ غَيْرَ اللَّهِ إِلَّا خَبَى. Kung sino man yung maglagay ng hope, pag-asa, maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay magiging failure, hindi magtatagumpay. Pangalawa, alam natin, bilang isang Muslim, dapat nating pangawakan ang usuluddin. Kaya isa dito ay yung magkaroon ng paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at the same time, paniniwala sa ma'ad. Kasi sinabi doon, liman kana yarjullaha wa yawmal akhirah. At binanggit din ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa dhakarallaha kathira. Anong ibig sabihin ng dhikr ng Allah subhanahu wa ta'ala? Maraming ibig sabihin ng dhikr ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang may ibigay natin na halimbawa ay mga furu'uddin. Nabanggit natin na ang mga usuluddin, halimbawa ng tauhid, nubuwa, imama, adal, at saka yung ma'ad. Ngayon, pag-uusapan naman dito ay yung dhakarallah, yung dhikr ng Allah subhanahu wa ta'ala dito ay patungkol sa furu'uddin. Kung matatandaan natin, halimbawa sa Yawmul Jum'ah, sinasabi ng mga khatib o kaya nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ah, fas'au ila dhikrillah. Anong sinasabi dito ng dhikrullah? Ngayon ito mga klase na a'mal natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Binanggit pa ng Imam Sadiq alayhi salam, fi qawlihi ta'ala, wali dhikrullahi akbar. Ang ibig sabihin ng dhikr dito na akbar, sinabi ng Imam Sadiq, dhikrullahi ta'ala indama ahalla wa harram. Ito ay tumutukoy, sabi niya sa mga bagay na ginawang halal ng Allah subhanahu wa ta'ala at ginawang haram ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, ngayon, kung gustuin natin magkaroon ng isang dasturul amal, magawin nating agimat natin sa ating pamumuhay bilang isang talabi, bilang isang Muslim. Huwag natin itong kalimutan, itong dastur na to, itong isang utos na to. Pag na-encounter natin ng isang bagay, tandaan natin ang ayat na to. Ang ayat na, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ngayon, pag mayroon kayong nakausap na masasamang tao, tandaan nyo, ipalagay nyo yung sarili nyo sa sitwasyon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ano kayang sasabihin ng Propeta Muhammad kung sakaling nandun tayo sa palagay na yun? Kaya tayo ay gagawa ng masama. Isipin natin ang aya na to. Kakainin ba ng isip natin na gagawin ito ng Propeta Muhammad dahil ito ay ginawa nating isang halimbawa? Kaya lahat ng mga bagay nating gagawin, dapat ikumpara natin ito sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dahil itong pinakamagandang sulok o kaya pamamaraan para mapalapit tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, kung ang mga Muslim ay mag-focus lamang sa kung ano yung personalidad ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kumuha ng mga aral mula sa pamumuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ito ay pamuhay nila sa kanilang araw-araw at gabi-gabi na pamumuhay, ito ay magiging sapat na para tayo ay masabing isang ganap na sumusunod sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nakita natin ng tutong pagiging makatarungan, pagiging malinis, matapat, matsiyaga, masipag. Lahat ng mga magagandang katangian ay makikita natin sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naway magkaisa tayo na ating sundin ang yapak ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng kanyang Ahlul Bait alaihimussalam. Hanggang doon lamang ating masasabi dahil tulad ng sinabi ko, malawak kung ating papasukin kung sino talaga ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung ano man yung nabanggit ko dito ay isa lamang patak mula sa karagatan sa mga bagay na hindi natin pagkakaalam sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.